wala, nasa dugo nila ang comeback. Dito pinamalakas ang Omega eh. Ah. Kapag backs against the wall, odds are against you, dito sila umaariba. Kailangan nang ilabas ni Coach Stronger ang Strong Curve sa kanyang pangalan. Same ban except for the Edit. This time, nire-respeto ng Black ng Omega yung Edit ni Agent Zero. Third priority ban. O mag-open pa rin ba sila ng Pakito sa kanilang priority? Ganun ba ka-importante yung Pakito? I feel like pwede nilang reserve muna yung hero ni Atoy R kasi napakarami pa naman. Andiyan pa yung X-Borg, andiyan pa yung Terizla, yung mga talagang prominent heroes ni Ryota. And pwede nilang again i-prioritize yung hero ni Ribo. Unless talagang strategy na tinatago nila yung hero ni Ribo. Kasi hindi naman ganun kasama yung Angela pick. Kasi sa totoo lang, nasa meta talaga yung Angela post 4, yung Angela support mid lane. Pero kulang kasi sa sa burst damage. Kasi yung mid lane mo ay Kaja, tas Angela. And on paper, conflict yung gusto nilang mangyari. So yun yung kailangan lang i-fix ng Smart Omega dito. Pero they go with the S11 favorite, yung first pick Fredrin. Men, hindi lang Safe. S11 eh. Kahit Parang ngayon, reset tournaments eh. Recent tournaments yan ang pinipili eh. Nako! Okay! Si Naiso. Tuwan-tuwa na si Naiso Laking nito. ngiti ni Joseph. Si Razorback. Joseph Omega. Oo, ay. Tuwan-tuwa dito. Kaso nasa blacklist yung Oo, Gord. yung Gord. Sinabi ni Ajito pwede itong pamalit sa Parsa. Eve. Ay, sa Eve. Pero, may farsa pa naman eh. May At farsa yung pa. ibinan nila. So, Yeah. binabakuran talaga ng blacklist. Oo, parang ang sinasabi niya dito, Doc, nagpa-farsa ka ba? Oo. May farsa ka ba? May farsa ka pa ba? Pero, okay. Parang meron eh. Hindi ako naniniwalang hindi kaya ni Doc yung Parsa na yan eh. Oo. Parang kaya pa ng Hans eh. Logic-wise, and again, kung based lang sa Game 1 performance, feeling ko dapat dito na i-lock in eh. Yung Yeah. hero ni Doc Ribo, their mid laner. Oo, iba pa yan. Farsa Terizla. Yan! Farsa Terizla. Oh! Ay, mukhang yan na nga. Ay, binigay kay Grabe. Doc Ribo ang mga damage type. Parang, wow! Ang maganda rito, tama yung draft pattern. Ngayon, problema ang Blacklist International second phase ng tank matchup unless i-pick na nila yung tank dito ni Renegade, tapos tanggalin nila yung mga nakakainis sa kanilang side. Nandiyan yung Kufra, nandiyan yung Grok, pero ang kinaganda kasi kapag umika ng tank at dito, meron kang +1. Pero hindi, X-Borg, ninakaw. Uy, X-Borg niya, no? pumili na agad yung MB3. MB3 priority to. Edward? Hindi natin alam, baka mamaya expert jungle ni Sensui yan. Pwede rin Hindi X-Borg imposible. jungle eh, no? Hindi imposible. Magaling din kasi si MTV mag-shuffle-shuffle ng ano eh. Oo. Mga hero eh. Pero I like the Terizla, I like the Parsa. Magandang opening to sa side ng Omega. Unlike kanina na pag nagpakito kasi, parang pinakita mo kaagad yung ace mo eh. Parang binigay mo kaagad eh. Wala kang tinago. Bro, wala kang tinago eh. Parang lately di ako nakakita ng pakito jungler eh. Yan yung unang meeting, I love you. Bro, gano'n na agad eh. First date, Wala ka William man lang, Meremy. wala ka man lang pa spice na. Oo. Wala ka man lang pa kipon technique eh. Ay, tinanggal yung Ay, gusto ko yung Claude Ban. Tinanggal yung Claude. Pero may clean pa. Kung naalala nyo, in recent years, no, si Kelra yung kahit hindi meta si Clint, makulit siya eh. Sabi niya, palag. papasok. Dalawa hero nun eh, yung pinipilit niya. Yung Moskov tsaka yung Clint. Clint, Ang shumut yung Leslie. Oo. Pero yung dalawa, pinipilit niya talaga. And maganda yung Clint versus Bruno kasi may range problem ka in that gold lane. And Oo. kahit actually pagdating sa mid to late game. Hi- Pero, ang isa pa magandang pick dito, Feeling ko- Ixia. Iksha. Feeling ko Bea ulit eh. Pwede. Hindi ko Bea ulit. Pwedeng last resort yung Bea. Oo. Ay, what if in a specific universe si Jack Mamba Nobaria? Wala pala Nobaria. Never mind. Chuck Mamba Atlas kaya? Ay hindi, sobra na. Hindi, pwede rin doon kasi nakita ko binabasa mo yung draft Binan yung Digi. So, mapipilitan Oo kayo nga mag-purify. Kung di kayo mag-purify, Oo. Chuck Mamba Atlas or Cupra ata to eh. lulunurin kayo ni Mamba. Kasi yung laro na Omega kanina parang masyadong safe eh. Passive-passive. Ayun, Uy, binan. eto na. Yung Grok Mamba binan. So, Binan yung Grok, kanila yung Kufra. so ine-expect ng Blacklist, si Chakno ay kakamandag sa laban na to. Oh, speaking of veteran, no, Si si... Gian ay nandyan. Which Yan. yan, kahapon si Raflesia Oo nga eh. Mga taga-Eco ang ating nakikita. Eco alumni. Eco alumni. At Uy, yun, Oy! Ako! yun ang matindi. Price the King, oh. Omega na daw siya ngayon. Sabi ni Miko, siya na daw ang pumalit kay Hito.
CEO na rin siya. CEO na rin siya. Ay, congratulations, Hito. Congratulations, Miko. Amigo. Oo. Hindi, pinila din si Hito, dapat Hito rin siya. Siya Sige na nga. Yun ang tawag sige na na sa nga. kanya. Sige na nga, tama. Kasi si Kuya Hines. Kami si Hines. Eto na. Game na. Ay, nagkatanggalan. Show na to. Show na si Yawi dito. Kailangan niya. Yawi, Ay, si Rene J. Pwede na rin. Parehas kasi laruan eh. Pwede na. Yun na lang eh. Parehas laruan eh. Sabot ka ba, Alam mo- nalilito ka rin? Oh, alam mo, pag nag-show sila, pag tinakpan mo yung pangalan, hindi mo mahulaan sino yung player eh. Oo nga eh. Eto, pag nilabas ni Rene J ang Cho, it's been a while, bro. 2020 pa na. Oo. 2020 pa natin nakita mag-show si Rene J. Rene J to pa siya nun bago siya mag-agara picture sa ni Georgia. It's been a long time din. Kaja! Ay, hindi. Ayaw niya ilabas muna yung Cho. Kalma lang kayo. Si Chakno naman yung show. Chuck no Cho. Pero pwede na Ruby. Actually, maganda yung Ruby. Pwede ka mag-Ruby. Parang Clint. Franco. Parang Franco, boss. Mahirap Franco kasi susunod-sunod ka Oo. ng export. Johead At saka kaya. yung Gord, out-range siya nung Uy, Gord. maganda yung Johead ah. Maganda yung idea ng Johead. Pure dive ka nun. Oo. Kung gusto mo exotic, Natalia. Ako dalawa lang ang akin. Johead tsaka Atlas. Ako Ruby Natalia. Ruby ka na, Ruby. Pero pag most likely show, tapos may Clint. Pero gusto ko lang na exotic, Ruby or Natalia. Pain is the Hey. proof Ay, bro, that I'm di. still Ay, alive. bro. Oo nga naman, nakalimutan natin. Ano hero ni Chucky? Jack Hilda. Mamba na lang. Hilda. Ah, Ay! Akay! Rome Akay. Isa rin favorite nito, nakalimutan natin. Nung panahon, ako nanonood pa naman si tunay na gangster Tets ngayon. Sabi niya, ay, parang Akay. Akay kay Kala- Boss 5? Naalala ko to ah. Classic. Teka lang Gets ko bakit Akay eh. Bakit Akay? Maliban sa Atlas, tapos maliban dun sa Grak Kufra, yan na lang yung natitirang pwedeng lumalim para hanapin yung Gord tsaka yung Bruno eh. Oo nga, no? Kasi nga, yung Akay, hindi rin naman masastan ng Gord yan eh. Pag Oo. umikot-ikot, Dediretsuhin ka niya eh. didiretsuhin ka niya eh. So, nagme-make sense. By the way, may Martis apat yung kina-counter ni, tatlo. Yung isa soft counter. Pero tatlo yung kina-counter ni Martis dito. If ever man kunin ng Blacklist International, he will have a good matchup. Lalo sa mga Turtle and Lord dances. Pero back siya pa rin. Mukhang favorite ni Sensui Instincts to. Ube Express ulit. Oo, V-Express. Ang taas pa rin ang burst potential ng side ng Blacklist sa laban na to. True damage from the X-Borg, crits, plus yung Mystic Gush. Pero mukhang action, Leo. Parang ganun din yung Omega eh. Parsa, Brody. Damage versus damage is the game. Yung isa, Ube Express drive-by. Yung isa, all-in committal. All-in Dito yung commit. laban, uubusin namin kayo. Parang yung kanina sinabi ng Omega, teka, di yun yung laro namin eh. Iba to eh. Di yun laro namin eh. Oo. Lagay natin yung laro na gusto namin. Mainit laban sa init. Gusto namin. Round 1 pa lang, sunto ka na. And Yun ang yung- gusto namin. And yung gusto nila mangyari dito, mas maganda this time around. I would say, Smart Omega, they have a stronger team fighting lineup kasi yung Farsa really answers well the X-Borg and the Bruno. Kahit sabihin natin may heavy commitment that can come out from either the X-Borg, the Kaja, or the Baksha. Ang problema kasi yung mga damage dealer na kailangan lumapit, kayang i-zone ni Farsa. Nandun sila sa loob ng zone ni Doc Ribo. This round 2 of Omega versus Blacklist International. Ang kwento ng round 1 ay nag-inode Uy. ng Blacklist ang Omega. This time, nag-adjust ang Omega. Kukuha sila ng aksyon Grabe, na lineup. Nilis si Rene J. Sabi niya, tulungan na kita, pre. Bait ni Rene J doon ah. Grabe, kinanta pa niya yan. I got pictures. Ang Georgia. Tanging hiling. Okay, here we go. Let's get back into the matchup. Nagkabatian dito si Andoryu at si Sensui. And feeling ko, gets na Omega eh. Ayaw na ng mga kabarangay yung drive-by meta eh. Ayaw na nila, Teka, ayaw na pigilan nyo nga yung gumugulong-gulong na yan. Sayang kasi yung sayang yung bayanihan kung passive-passive eh. Kaya nga bayanihan dapat aggressive kumbaga. Si Shinsubi kasi parang magda-drive-by tapos magsa-survey lang. Oo. Sir, kamusta kayo dyan, sir? Men, yan yung ayaw ng mga kabarangay, yung eat and run. Ayaw nila yan, Oo. ayaw nila yan. Hindi ka ba makikisama? Yung makikisama dyan. Kakaiba yung emblem dito ni Kelra. Pure penetration. And Oo. usually yung Bruno, marami nagsasabi, wala masyadong may kaya dito sa lane na to. Pero pag magaling yung Brody, Oo. it's still the same story. Lamang na lamang sa lane yung Brody versus the Bruno. Madadaan mo kasi sa poke eh. no? Drive-by! Round 2, Ube Express!
Okay. And that's gonna be first blood. Bibigay ni Sensui kay Edward. At mabubuhay pa! Oh. Ang bagong jungler ng Blacklist! Oh man, and partida ba hindi pa tumama yung stun niya. Mas tumama yung stun niya doon sa Canon. Sa canon. Oo, pero sabi kasi ni Edward, pre, sinunog ko na yung lechon, may hain dito, kain ka. Nice first blood. Magmumula muli sa Blacklist International. Hit and run nga talaga. Oh, hit and run talaga eh. Ano talaga eh, ito yung... Wala, hit and run talaga, Dito boss. mabuburo yung barangay, kaya ganito yung laro eh. Oo, First eh. turtle is up, hihilahin ng Omega. Andorio may slight advantage. Bantayan natin si Chakno, wala pa siyang level 4, so wala pa yung innate advantage nila sa teamfight. Papasok naman, last insanity, mabubuon kay Chakno! Ay! Ang sagot! Feather Airstrike. Right now, wala nang armor si Edward. Papabagsakin ni Ryota. Oh. Kakascore niya lang ng level 4. Mapapush back. Small victory for the barangay. Uy, ibig sabihin nakakuha ng kill yung Omega dun. Oo. Yun yung first team fight sa totoong team Oy, fight sa Kelra. laban na to. At Kelra, Heb, arahan lang, Grabe. arahan. Sabi ni Kelra, kaya ko sana yun, kaso full stacks lang. Full ang stacks pinagdami lang ni eh, OM oo nga eh. May fatal kasi, tapos may tenacity rin. Oo. Meanwhile, nandito si Chakno sa bandang top lane. Parang ito ata nga talaga yung mga hero ni Chakno, no? Oo. Hindi pwede yung mga passive-passive. Oo. Hindi pwede nag-aantay. Hindi pwede nag-aantay. Dapat siya yung mauna. Chakno yan eh. Oo, dapat yung yung hero niya, ginugulo ka lagi. Siya dapat ang titingin talaga. Napalalim Oo. yata si Sensui. Masuspot dito ni Kelra at ni Andorio. Pero tinan mo yung Blacklist ang pumuporma. Renegade, ang lalim na hinahanap ang Filipino Savage. Andorio less than half health. Binato ni Haji. Chakno. Chakno with the heavy spin. Saka pupunta Renegade na. Pin down na nga. Mag-flicker out. Boy pa ang Hitman. Oh, nice flicker out mula kay Renny J. A failed attempt para kay Chakno. Ribo sumusunod, pero wala siyang ultimate dito, walang better destruction. Sui though, in the middle lane. Papasok si Andorio, mananak up. Kulang ng damage output. Medyo makunat yung dalawa dito. Okay. Pansin ko lang sa laban na to, parang nire-respeto na ng Blacklist International yung counter-initiate. Nagme-make sense itong Akai pick ng side ng Omega. Kasi every time na mag-initiate ang side ng Blacklist, merong ikot, merong heavy spin. Yeah. Para gumulo talaga lahat. May may pang-distract. Oo. Yung Smart Omega sa gusto mangyari ng Blacklist International. Kahit mag-ultimate bonding experience ka, alam mo yung nagta-dance practice kayo, may kumukuha ng speaker. Oo. Teka lang 2v1 sa may bandang taas. Ryota hammering down onto Edward. Ipapapa ang kanyang Firaga armor. Pero atapang-atao si Legend Zero. Men, ngayon ko lang napansin, based on what you talked about, heavy spin! Oh, nice flicker out. Flicker out si Oheb, pero ang call ng Blacklist, laban muna. Feathered airstrike mula kay The Doctor and Mystic Gush sa mukha. Buhay pa Oh si my Doc God! Ribo. Kelra, point blank, torn apart memory. Omega gets another. Kakaiba yung nangyaring micromechanics doon. Si Oheb nakalabas, nakapag-flicker out. Pero si Haji din, na-cancel niya yung feathered airstrike pero hindi niya inaasahan yung stacks na nanggagaling mula kay Kelra and harap-harapan nga nag-torn apart memory. Teka lang, si Chakno sacrifice sa sarili niya para i-save si Kelra. Sabi ni Kelra, laban lang! May shield ngayon ang nag-iisang Uy, Filipino grabe! Savage sa may baba. And then, torn apart memory ka. Munti ka na si Oheb at si Rena J. Naghahanap pa si Kelra ng damage. Pero wala, makakauwi si Oheb unless, wait lang may backup si Andorio coming in from the top. And there's a taunt. Ribo, Looking Ribo. for Ribo. Meron na feathered airstrike. Abangan. And there it is. Sensui, konti na lang. Andorio Oh! hinaharap. Haji! Free hits! Mystic Gush sa mukha. Andorio will take down Sensui. 1-for-1 trade. Non-stop action para sa laban na to, and even Kelra getting the bottom lane tower. I could definitely say that was a space for the gold standard that created, na ginawa ng Omega. Kelra outplaying 3. Hindi lang full stacks yun. Buti ka mo, 3 stacks lang para doon sa 3. Doon mo nakita na yung asim ni Kelra nagme-make sense. But then again, kailangan mo ring respetuhin yung ginagawa ng Blacklist. Tinatapatan nila yung aggression dito ng Omega. Bilang na bilang kasi ni Kelra kanina yung mga skills, yung mga pwedeng gawin ng Blacklist International. And at that time, sabi niya, wala naman na kayong gagawin Kahit magpakita kayo rito, tatlo kayo, para kayong mga bystander na Oo, minarkahan eh. lang nung Brody. Pero ang ganda rin ng outfit na ginawa ni Haji kay Ribo. Sabi niya, Doc, huwag kang ganyan. Huwag ka ganyan, May Doc. mga mechanics din kami. Doc, nung season 1 ka, season 2 ako. Halos magkamatch din tayo, Doc. Doc, bawal tumambay dyan. Bawal tumambay, may mansanas ako. Nagpapalitan lang sila ni Haji, no? Pag Oo. nauna si Doc,
lamang si Haji. Pag nauna si Haji, lamang si Doc. Kaya pala binate yung Farsa. Sabi niya, Haji, kaya ko yan. Teka lang non-stop action nga ang nangyari dito. Heavy spin from Chakno. Tinanay niyang i-disperse. Hinila naman ni Renajay. Pero there's strike coming in. Sensui still here. Stacks on to the Filipino Savage. Unang babagsak si Chakno. Mystic Gush nagamit na nga. Jungler for a roamer. Ryota susunod niya. Kelra naghahanap pa. Kelra! Dito sa may bandang baba. There's a knock-up from Andoryu forcing out. Edward, no more Frag Armor. Wala nang stacks. There's the knock-up. Cyclone Eye, mas save pa siya. Andoryu? Looking for damage. Walang pantapos ang Omega. 2-for-1 situation. That's a 2-for-1 situation. Pero nakita mo yung difference of game number 1. Kaya, Kasi yung Blacklist International, hindi na sila basta-basta makapagsugot ng todo. This time may pangsagot ng Omega. at this point, overwhelming yung damage output sa site na magkabilang kupunan. Ang meron dito, ang Smart Omega, ay yung long range again na nanggagaling kay Ribo, pati na rin yung Thorn Apart Memory, at pati yung panggugulo ng heavy spin. Pero meron kasi ang Blacklist International dito, yung parang landi effect na, sige, subukan mo, lapitan mo ako, kasi nandyan yung slow. Nandyan yung slow, di ba? Oo. Nandyan yung slow mula kay Edward kapag hindi pa full batteries yung kanyang first kill. And of course, meron din Ice Queen 1, pero si Oib sa may top lane. Here we go, Turtle take, sabay heavy spin sa ilalim ng tier 1 turret sa may bandang taas. Hindi nila matapos, hindi nila mapatay si Ohe, buhay pa. Last time din ni Edward, papasabugin si Chakno. Si Kera naman nasusunod na, pero mauna si Dog. Edward goes down, fade away, turn apart memory No way. from Kelra. Pero mababawian ni Sensui. 3-for-1 ang palitan, blacklist ang lamang. At nabuhay pa si OM dito. Siya yung, sa kanya nagsimula yung laban na yon. Siya yung tinarget sa laban na yon. Andoryu Volado na, penalty zone. Atoyar! Papasok dito, hammer! Ohe, buhay pa rin! Pero papasabugin siya dito ni Ryota. Tibi-tibi. And there's the pull, there's the gush, combo wombo, Haji and Ryota! Renajay. Haji combo! Sa may taas naman, Andoryu, boy Oh pa. my God. Sensui, mapapunish ba siya dito? The answer is yes, sobrang tagal ng teamfight na yon. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ko alam sinong lamang. Hindi ko na rin malaman sino yung lamang. Kasi namatay na yung mga namatay. Tapos, hindi pa tapos, bumalik na buhay na. Nag-round 2 na. Nag-round 2 na yung laban. Ganun ka-action yung laban na to. Guys, para tayong bumalik ng MPL Season 7. 8 minutes, 17 kills, 2 kills per minute. Ang galing mo mag-mat, Midnight. Yun na lang yung kinain ng utak ko eh. Hindi. Yun na lang. Yun na lang eh. It's verse after verse after verse para sa bawat kupunan. Kumbaga sa boxing, pwedeng abot round 12, tabla yung score eh. Pero ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, medyo lamang talaga yung Blacklist International kapag mga ganong klaseng engages. Kasi napakahirap mag-disengage from Smart Omega. Mapapa-full commit ka talaga, mapapalaban ka. Kasi wala kang choice. Kasi Oo. kapag naalaban mo yung Gord tsaka yung X-Borg, lumalagkit eh. May Ice Queen 1 kasi silang dalawa eh. May sync ngayon yung Hajay, Renny G o Hajay? Bala na kayo. May may Pwede pareho eh. may duo eh. May bagong kaduo si Haji eh. Basta importante dito for the side of Smart Omega ay may pansagot sila doon sa prolonged team fight kasi nai-slow down sila. Conceal play with the flicker, heavy spin, ma-isolate si Sensui. At dadaganan siya dito pero siya ay makaka-dash out. Renny Ang J! daming ginamit na ult. Renny J with the pull! Si Doc Ribo ang perfect target! Plus the Mystic Gush. Penalty zone sa apat ni Ryota. Sensui buhay pa. Andoryu naghahanap ng magandang taunt. And magandang Appraiser's Rat down. Goes Sensui. Papabagsak siya dito ni Kelra. Andoryu. Bonk! Buhay pa si Heb. Pero one hit lang. Kay Andoryu, Sensui, wala na pala. 2-for-1 ang palitan. Lord, boy pa. Boy si Haji, 4v3. Edward. Kaya to. Edward, wala Okay. na pinag armor. Felt ang Lord this time. Pero si Andoryu ay buhay pa. 10 seconds on the retribution. Nandito din si Renny J. At si Chakno mahila dito. Mapapapangan niya immortality. Haji, bantayan for the stuns. Andoryu masasecure ang Lord. Mystic Gush one more time. Chakno, oh final my down. God. Isa pang penalty zone. Edward, mapapapangan niyang immortality dito. The delay damage from the Nabuhay pa. penalty zone from the Terizla. Pero pag-gaspon niya, meron ulit siyang Frag Armor. Worth trade though. Omega, back on top. Nakakahingal ang laban na to, ladies and gentlemen. Midnight. Ang daming nangyari. 21 minutes, 10 minutes, 11 minutes, Parang 30 9, minutes 12, 21 times 2. Yun ang ulit kinain ng utak ko. Pero grabe, ito yung masasabi ko, yung mastery ng Smart Omega, yung sa kanilang hitbox, kung saan nag-exist yung barangay.
Doon lang sila naglalaro, hindi sila nag-overextend. Oo. Hindi nila pinipilit yung backline kapag hindi nila abot. Kaya naman maximize nila yung presence ni Andorio, ni Chaknu, pati na rin ni Ryota. Tsaka pansin ko, parang walang takot yung Omega dito mag-risk ng mga skill na kahit na ang lalayo ng hitbox. Parang, like for example, Chaknu, willing siyang i-spend yung flicker kahit na napakalayo pa ng heavy spin para lang mahuli agad yung Blacklist International. Kahit yung Concilio, Oo. gagamitin agad nila eh. Kasi alam nila na dahil sa style ng play ng both lineups, alam nilang tatagal yung teamfight. Alam Oo. nila, tapos agad yung cooldown, makaka-click ulit sila. We spend all that cash eh. Parang walang tipid-tipid ng meter. Make it rain. Oo, make it rain. Kasi sa perspective ng Smart Omega, ba't ka magtitipid? Nagko-cooldown naman yan. Eh, ang hitbox natin, ganito kalaki. Yeah, ganito kalawak. Let's look at that instant replay. Ito yung penalty zone ni Ryota. Napakalupit nung kanyang pagpasok dito. And hindi pwedeng palaganto basta-basta ng Blacklist International. Kasi once na mag-group up ka, abot ka din nung mga crowd control ni Andorio. And unfortunately for Oheb, naabot nga siya. Dagdag mo pa dyan yung AoE damage output din Oo. ni Kelra. Kasi unlike a Bruno, na kailangan dikit-dikit kayo para tamaan kayo ng mga bola. Kahit mag-spread out kayo sa harap ng Brody, basta may torn apart memory, kaya kayo labanan yan. Totoong laban na ata to. Nagkalapagan rin ng ult, Andorio, napakadaming stacks, pero buhay pa siya. Oh. Last insanity ni Edward. Mapapanish ang overcommittal moves ng Omega. Yun, One for none. May mga ganun na napapanish ang Blacklist International. Punish ang dahilan kung ba't nakakakill ang Blacklist International dito. Pero it is clear na for the last 3 to 4 team fights, Omega ang nagdidikta ng laban. Sila nagsisimula ng laban. Sila yung naghahamon eh. Yeah. Ang dilemma kasi doon is, again, hindi naman ready lumaban yung Smart Omega. And kapag umapa ka din kasi sa territory ng Blacklist International, again, malaking problema yung mga Ice Queen Wand kasi mahihirapan ka mag-disengage. And at that time, hindi willing mag-commit ng spell sa Smart Omega kasi hindi naman malaking objective eh. Purple lang naman yun eh. Teka lang, na-face check ni Sensui. Ang push na may Rene J! apat. Papasok si Rene J. Divine Judgment sa isa. Heavy spin ni Isolate Chaknu. Wow! Isa na namang penalty zone. Na bongga ang pinasok ni Ryota, forcing out a last insanity from Edward. Alright, technical knockout ng mga Omega doon, pero walang namatay. Pero, yung Lord. Yung pwesto sa Lord, super important ito for Smart Omega. Pwede nilang i-rush yung Lord dito. Aabot naman, however, si Sensui. Pero baka nakaharang-harang ng Smart Omega. Apat ang walang may ulti sa side ng Blacklist International at sa side ng Omega. Importante itong mga ultimates na to. Walang Divine Judgment. Meron ng ultimate si Ribo. May ultimate na si Edward. Meron din! Mystic Gush already, plus the Feathered Airstrike at mga stacks. And there's the Abrasive Shot. Pero una babagsak si Chaknu na trade out. Shutdown kay Haji. Panorin natin dito, ang daming nangyayari sa may bush na ito. Oh my club. No, na-shutdown si Ryota. Edward! Buhay pa! Edward, through damage to, ladies and gentlemen. Kelra buhay pa. Renegade shutdown. Patay na si Edward. Double kill for Andorio. Ano napunta? Yung Lord, Kai Sensui. Blacklist International 3 for 3 trade. Sila pa ang nanalo sa Lord take. It's the Sensui instincts para doon sa nangyaring team fight. Ang daming nangyari, nagkagulo na, nag-ready na lahat, namula na lahat. Pero isang rectory ang nanaig. Ang ganda sana nung start for Smart Omega. Chaknu going in with the flicker. Gusto niya gamitin yung heavy spin. Pero sabi ng Blacklist International, okay, gusto mo yung backline namin. Sige, yung backline na lang din ang titignan ni Edward. Pumasok siya with the last insanity. Nakita niya yung mga proper targets sa may bandang likuran, even using the flicker. And again, yung mahirap kasi dito for Smart Omega, yung mga nasa likod, pag wala na mobility spell, sila Andorio, tsaka si Kelra, abot ka ng X-Borg eh. Manlalagit ka kasi dahil may hawak siyang Ice Queen 1. Yung apoy na may yellow pa. Yun yung binibigay ni Agent Pasmado Zero ka eh. Pasmado ka. Magkakalagnat ka nun eh. Init lamig. Oo. Init lamig. Si Edward nga, no? Siya yung difference maker sa laban na to eh. Yeah. Yung gulo ng isang X-Borg. Nire-replicate niya yung ginagawa ni Chaknu. Oh, teka lang. Natayo pa ang inhibitor sa may baba. Chaknu, Okay. tataganan ng dalawa. Down goes Oheb. Kelra gets the kill. Edward ngayon, wala siyang immortality. Ryota, tinatry hanapan na naman ng magandang angle for a penalty zone. Oh my. Great defense from the barangay. Clutch yun, ha? Clutch yun, ha? Para kay Chuck Mamba. Grabe. Nahuli niya si Oheb. Ganda ng ipit. Ang ganda ng ipit. Nakakailang gandang ipit na si Chuck Mamba dito. And magre-react na lang muna ang Blacklist International. They will disengage. And you need to give it up to Andorio sa laban na to also. Oo. Ang dami niya ring naaambag para sa side ng barangay. Siya yung follow-up CC kapag nandyan na, kapag tapos na yung kay Chaknu. Oo. Nakita natin kanina, kaya nabuhay si Kelra. Yung huling proc, yung huling duration ng first kill ni X-Borg,
Sinalo niya yung mga, kasi si Export, bumabaril-baril din yan eh. Sinalo niya yung damage. Sabi niya, sige, taunted ka muna ngayon, boy. Piso na lang si Kelra. Isang baril na lang. Nabuhay pa siya dahil sa perfectly timed na taunt mula kay Fredrin. Oh man, ang hirap malaman ngayon kung sino nakakalamang kasi for 16 minutes ay hindi ganoon katumaas yung kalamangan Ito na. sa ating gold. Look at this instant replay. That catch nagmumula kay Chakto. Oh, ang galing bumasa ni Chuck Mamba ng posisyon. And throughout all of that, yun dun sa dinagaran niya, si Oheb talaga yung na-punish. Ang hirap i-target din nun no, kung iisipin mo, lalo na't Akay Katas nasa likod yung isang marksman. Oh, actually, nasa likod nga yun eh. Pero nakita niya nag-step up lang ng konti. Umabante lang. Prinedict niya lang na pag ginawa ko to ngayon, aabot siya 1 pixel. May stun siya, rorolo yung Akay ko, may heavy spin ko At siya. saka walang flicker na na-spend. Wala ring So flicker talagang na na-spend. geometry niya yun. Oo. Ito magla-Lord fight by the way. Lahat available. Oh, kompleto na lahat. Ito na ang 6-7. pinaka-action na Lord I fight na think- makikita natin ngayong araw. Ito ata yung crucial na Lord fight kasi magsi 18 minutes na rin. Endable yung mga ganitong klaseng Lord fight eh. No less than 1 minute ang laban na to. Ah. May isang ult dito na magaganip ulit. Oo. Iikot yan. Either sobrang disiplinado na 3 minutes Lord Dance, classic Filipino playstyle, or talagang suntukan. Lord turn ang hinahanap ng magkabilang kupunan. Leo Midnight, 3 ang merong immortality, 4 para sa side ng Omega merong immortality. Meanwhile, 2 lang sa side ng Blacklist. Nako. So lamang sa buhay, kung iisipin mo, Kulang ang ang insurance. barangay, kulang ang insurance sa Blacklist International dito, pero tatapangan ni Sensui. Haharapin niya si Andoryu. Dito sa may River Bush, ang in control Blacklist International, lamang sila doon. Pero sa may Lord, bahagyang Omega ang may lamang. Pero tingnan natin, sabi ni Sensui, roll out. Dinidili niya ng Okay. fight. Has already broken out. Si Ryota makatanggap ng Mystic Field. At ngayon, penalty zone sa may dalawa. Ang mapapop ang kanyang flicker. Meron pa rin siya Renjay! immortality. Renjay with the pull! Sakto ang kanyang target si Kelra, pero nagpop ang immortality. Haji displaced. Last Popping penalty! Chao's immortality. And down goes Kelra. Kanina mapunta yung Lord. Andoryu, meron pa siya Oh! retry. Andoryu Omega scores the Lord. The rookie from Omega taking that Lord. Oh! Pero sa sacrifice niya ata yung sarili niya sa laban na to dahil 4 ng kupunan ng mga agents ang babanat sa kanya. Mawawala si Chakmo doon sa bandang kabila. 2v5! 4v1 ang nangyari doon. Pero ngayon, ang mapa, kulay pula. 2v3, 2v5, 2v5. 2v5 ngayon. Kaya ba dumipensa ng Omega? Kanila ang Lord, pero sobrang hirap, hindi nila ma-take advantage. Mabubuhay ba si Kelrado? Aabot ba ang gold Uy, standard? isa pang pull! Rene J finds one. Ryota, another defensive. Penalty zone, sasagot na lang siya dito. Popping the immortality. Uy. And siya papabagsakin dito. Ribo na lang ang depensa. Buhay si Kelra. coming back up. Meron siyang torn apart memory. Oh, it's not enough. It's not enough. Basag ang dalawa. Blacklist International taking down 2 towers. At kakapit muli ang Omega. It was Renny J, the hitman, getting Kelra at the right moment, at the right time. Iba talaga pag bumirit na si Hitman. Grabe, hindi ko na kinakaya. Sobrang daming kakaibang nangyari doon sa clash na yun. Napakalupit na naging start ng Blacklist International. Nahuli nila si Ryota. Although nakaganti siya ng penalty zone, nakalabas siya with the flicker out. Pagka-flicker niya, yung Omega nagdikit ng konti. Kuminang yung mata ni Rene J. Sabi niya, Okay. target locked! Sakto yung lyrics ng 12. Sakto yun. Ano ba yun? Paano ba yung lyrics nun? Hiling ko ikaw. Yun ba yung lyrics nun? Baby. Oo. Akala ko kasi gotta be just out of Georgia. Iba yun. Iba na Iba yun. rin pala yun. Luma na yun. Favorite ko kasi yun eh. Man, breakout performance si Rene J this season 12 ba? Yun Week ba- 1 pa lang. Yun, oo nga eh. At pinapakita niya na siya na talaga si Ready Change. Oh. Medyo matagal na yun, pero pasok, sige, pasok. Last year. Pasok naman. Last year pa yan. Last year pa pala yun. Oy, wait Ready lang. J. Here's a fight. Andoryu spotted. Again, river control kay Blacklist International. Kailangan natin komento. Ang galing nilang pumosisyon. Galing Sobrang ba siya? importante nung bush na to. Pag Lord take. Teka, by the way, gusto ko lang sabihin, 50 seconds bago tayo magkaroon ng Lord, available na naman lahat. So, pangalawang pinakamaksyong Lord sa araw na to. Kompleto. Kanina, Makakadalawa ba si Ready J kay Kelra? Parang yun ang na-miss tanong. niya si Kelra Yun ang kasi. tanong. Sabi niya, hindi kasi kanina kasi nung game number 1, binigyan niya na yung una niyang kaaway. Oo nga Sabi eh. niya, teka lang, may naaalala ko eh. Oo. Nag-throwback yung Ikaw utak naman, ko eh. kala mo safe ka. Oo, letter K ah. Oo eh. Pero gusto ko lang sabihin kanina, ang lupit ni Andoryu. Panalo na sana yung Blacklist International doon, pero yung Lord Steal na yun, Na-deny. sobrang crucial.
And by the way, Kulot gusto ko rin- kulot din si Andorio. Kulot din si Sabi ko Andorio. lang, kulot din. Oh, check mo. Ah. Oh, Okay, Sensui do, umikot. Ako si roll Kenra, out. babanatan! Medyo na delikado. Oy, sumaside step Ay! lang. Kenra! Isa pang hila. Rene J finds a divine judgment. Papabagsakin siya ni Haji. The Haji combo. Double kill for the MVP machine. Walang magawa si Andorio. At sumabog na ang Hitman! Rene J! Hindi siya naka-airplane mode! Tuloy-tuloy lang ang turbo dahil nahuli niya walang iba kundi si Kelra! Rene J making the play! 5v3. Tumetry dito si Ryota. Ang Oh! dami-dami Ang Praise niya. Shot! Ang Praise Shot! Pero papabagsakin siya ni Edward. Oh my And just goodness! like that, ang feathered airstrike ni Ribo. Matagal natin yung nababanggit si Doc Ribo, the GOAT. Tapos ata! 2v5 Tapos ata. ang depensa. May wave. Last sanity. Ryota buhay pa. Pero hindi na ladies and May gentlemen. minions. Yan na yun. At mukhang tapos nga! Walang bawi. Blacklist International will take this game. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Renny J with the crucial divine judgment. Pumirit na naman ang The Hitman. 2-0 for Blacklist International. May I just remind you, 3 weeks, walang bawi. Lumabas ng bootcamp. Nagbihe si Doc. Para dito. Pwede nang sabihin ni Renny J na, Doc, the doctor is out muna sa laban na to. But then again, look at the sportsmanship na pinapakita ng dalawang kupunan na to. Ang laban ay hanggang MLBB lamang. Pero mamaya sa Sokmed, for sure may laban. Oh. Wag Abang- kami! abangan nyo Wag na lang. kami! Mamaya, bago ma-interview for sure, Oo. may status yan. May So, status yan. check nyo na yung mga cellphone nyo. Abangan nyo yung Facebook ni Rene J. Oh my Pero, God. pero Omega. palakpakan pa rin natin ang Omega. barangay. Omega giving us another entertainment fight. Even though that's just 2 games. I really need to give it up to Renny J, guys.